Bad trip naman oh. Bakit ito na naman ang ulam? Hindi ba kayo nagsasawa sa galunggong? Ate, hindi naman sa yung ulam yan eh. Kinana yan. O leche! Puyat na nga ako tapos gutom na gutom. Pero walang pagkain na para sa akin. Kung nagbibigay ka po sana para sa panggastos dito sa bahay, di sana masarap po ang ulam mo ngayon. Kulang pa nga ang sweldo ko sa mga luho ko eh. Ate naman, alam mo namang halos hindi na kaya ni nanay ang gastusin sa bahay. May balance pa nga po ako sa tuition ko. Kahit yun na lang sana ang itulong mo rito sa bahay. O hindi kaya, kahit sa pagkain na lang. Newan, wala nga eh. Kung wala, wag pilitin. Tumigil ka na lang kaya sa pag-aaral. Pagdagastos ka lang eh. Hindi ako pwedeng tumigil, ate. Hindi yun pwede. Malapit na ako makapagtapos. Natigil ang pagbabangayan ng dalawang magkapatid nang dumating ang pawisan nilang ina na kagagaling lamang maglaba sa kanilang mayamang kapitbahay na kung tawagin ay Madam Ising. Isang taonang labandera roon ang kanilang ina. Pinagtsatsagaan lamang nitong kakarampot na sahod upang magkasya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Bagamat may trabaho na si Jessa, ay wala itong naibibigay na tulong sa kanilang pamamahay. Si Jessa, high school lamang ang inabot nito, ngunit maabilidad pagdating sa buhay. Ang problema lamang kay Jessa ay nauuna nitong gastusan ng sariling luho kaysa sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Tahimik lamang na pinapanood ng magkapatid ang kanilang ina na gutom nang dumulog sa kanilang mesa kung saan naroon ang kapiranggot na tirang ulam. Mariin itong napabuntong hininga bago sinimulang kainin ang ulam na natira para sa kanya. Nay, tinik na po yan eh. Sandali lang po at ipagluluto kita ng itlog. Maagap na tinanggihan ng kanilang ina ang alok ni Jonah. Si Jessa naman sa kabilang banda ay nagsimulang mag-ayos ng sarili dahil aalis na naman ito. Pasensya ka na, Nay, ha? Kung yun lang yung natirang ulam sa inyo. Ang magaling niyo po kasing anak. Inubos na naman ang ulam ninyo kakareklamo. Ako ba ang pinariringgan mo, ha? Natamaan ka ba, ate? Kung oo, pues, edi ikaw nga. Abat, ang yabang mo na talagang babae ka, ha? Porkit nag-aaral ka lang ay ganyan ka na. Masyadong hambog! Hindi na nakasagot pa ang kanyang kapatid nang padabog nitong isinaradong pintuan ng kanilang bahay. Ang kanyang ina naman ay tahimik lang na kumakain sa hapag. 2:00 na ng hapon yun, ngunit doon palang kakain ng kanilang ina galing sa paglalaba. Pilitin man ni Jonah ito na kumain na lamang ng ibang ulam, ay hindi na ito pumayag pa. Ang sabi nito kasi ay gastos lamang ang bumili pa ng panibagong ulam. Gayoong meron naman sa hapag. Hindi na nagpumilit pa si Jonah, bagkos ay gumayak na lamang ito para pumuntang eskwela. Sa kabilang banda naman, dumating si Jonah sa isang club kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Taas noon itong pumasok sa loob, ngunit bigla siyang hinigit ng kanyang kaibigan na si Gian. Aray ko, ano ba? Makahigit naman to eh. Paano na lang kung napilayan ako? Sino magbabayad ng hulugan kong cellphone? Ikaw? Ikaw talagang babae ka. Ano na naman ang ginawa mo? Ano? Wala naman akong ginagawa. Huwag ka munang pumasok. Nandyan ang asawa ni Mr. Tan. Galit na galit yon. Hinahanap ka niya. Ano na naman bang ginawa mo? Pangatlong babae na yung sumugod ngayong buwan ah. Wala akong ginagawang masama. Naghahanap ng ligaya yung lalaki. Pinagbigyan ko lang. Di kung ayaw niyang palitan siya ng asawa niya, dapat maging kasing ganda niya ako o kaya higit pa. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Tigilan mo na nga yan. Malaki naman ang sweldo mo dito ah. Hindi pa ba sapat yun para sa tuition ng kapatid mo? As if naman nagbibigay ako doon. Hindi nga kasya ang sahod ko sa mga luho ko sa buhay. Naku naman Jessa. Dadating talagang araw na mapapahamak ka sa ginagawa mo.
Nagkibit balikat na lamang si Jessa, saka tinalikuran ng lalaki. Kasamahan niya si Zian sa trabaho. Isa rin itong waiter na alam naman niyang may pagtingin sa kanya, ngunit binabaliwala niya lamang ito. Hindi niya ito tipo dahil hindi itong tao na mag-aahon sa kanya sa hirap. Kung sa lalaki kontento na siyang makakain ng 3 beses sa isang araw, kay Jessa ay hindi. Gusto nitong makakuha ng mga bagay na hindi niya nabibili noon. Kaya ginawa niya ang lahat ng paraan upang makaahon siya sa kahirapan. Sa lalim ng iniisip ng dalaga ay hindi na nito namalayan ang pagbati sa kanya ng anak ng kanilang boss. Tinapik siya nito sa kanyang balikat na may ngiti sa labi upang agawin ang kanyang atensyon. Jessa, ang ganda natin ngayon ah. Lagi naman eh. Anong balita? Ayun yung asawa ni Mr. Tan. Nakausap na ni Daddy. Ang sabi niya na lang, matagal ka nang hindi nagtatrabaho dito. Ano ba nangyari? Bakit binabalikan ka ng mga asawa nila? Malay ko ba sa mga customer kong yan? Hindi magaling magtago eh. Eh di pati ako nadadamay sa kapalpakan nila. Mamili ka kasi ng walang gaanong sabit. Aba hindi ko nakasalanan yun ano? Sila naman ang kusang lumalapit sa akin. Pinagbibigyan ko lang naman ang gusto nila. Kung alam mo kasing may pamilya na, umiwas ka na. Huwag kang manira ng pamilya. Sabihin mo yan sa mga customer natin. Kapag may pamilya na sila, dapat wag na silang pumupunta rito. Pati tuloy ako pinag-iinitan. Alam mo naman na tanging pag-iinom lang ang ginagawa nila rito para makalimutan saglit ang problema nila sa bahay. Ikaw naman kasi, pinagsasamantalahan mo ang kahinaan nila. Pinalabas na lamang ni Jessa sa kabilang tenga ang narinig nitong payo mula sa lalaki. Para sa kanya ay wala siyang ginagawang masama. Oh, teka lang. Saan ka pala pupunta? Bis na bis ka ha? May date ka no? Ay, magaling ka talaga mag-iba ng usapan. Effective ba? Oo naman. Magkikita kami ng boyfriend ko ngayon. Ikaw na ang bahala magpalusot kay Daddy ha. Litan ng lunch bukas. Sus, yun lang pala eh. Basta bukas ha. Napatango na lamang ang lalaki, saka kumaway sa kanya. Kung nalaman lang sana niya noon na lalaki din ang gusto ng anak ng kanyang amo, ay hindi na sana siya nagpapansin pa sa lalaki. Sa 2 taon niyang pagtatrabaho sa club na yon, ay halos 1 taon din siyang naghabol kay Julius. Mayaman kasi ang lalaki, gwapo, nakapagtapos sa isang magandang kolehiyo. Kung susumahin, ay good catch ang lalaki, ngunit lalaki rin pala ang hanap nito. Napilitan na lang ipagtapat sa kanya ng lalaki ang tunay na katauhan nito, dahil na rin sa kakulitan niya. Noong unay hindi ito naniniwala sa lalaki, ngunit nang masaksihan niya mismo na may kahalikan siyang lalaki, ay sumuko na rin at itinuring na lamang na kaibigan ang lalaki. Bagay na ikinagalit ni Gian sa tuwing nakikita niya ang mga itong masayang nag-uusap. Gaya na lamang ng nasaksihan niya ng araw na yon. Agad niyang nilapitan ang dalaga na abala sa paglilinis. Pagkatapos kay Mr. Tan, sana ka na naman ni Mr. Andres? Ano na naman yung drama mo sa buhay, Gian? Wala akong panahon dito ah. Umalis ka nga sa harapan ko. Ako na lang kasi, Jess. Ibibigay ko sa yung lahat ng gusto mo. Ako na lang piliin mo. Huwag kang ang feeling dyan. Kahit ikaw na lang ang huling lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. Bigyan mo na lang ako ng isang pagkakataon, Jessa. Ibibigay ko sa yung lahat. Lahat ng gusto ko? Agad na tumango ang lalaki sa kanya ng sunod-sunod. Natawa na lamang si Jessa habang naiiling na tinitingnan ng lalaki. Pues, bayaran mo tong cellphone ko ng buo. Tapos ibili mo ko ng bag nung katulad nung kay Lisa. Original hindi peke. Ano pa nga ba? Bahay at lupa. Sa oras na magawa mong 3 yan, iyong-iyo na ako.
Tiningnan ng babae ang reaksyon ng mukha nito. Ngunit wala siyang nakitang pagkagulat o pagsukong man lang. Sigurado ka ba dyan? Kailan pa ako nagsinungaling pagdating sa bagay na yan, Gian? Pero baka kasi paasahin mo lang ako. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ayaw mo. Eh di wag mo. Alam kong maraming maghahabol sa akin dyan. Hamak na mayaman naman at gwapo at may pinag-aralan. Wala naman akong sinabing ayaw ko eh. Hintayin mo lang, Jessa. Higit pa sa hinihiling mong ibibigay ko. Halata sa lalaki na tuwang-tuwa ito sa naging sagot ni Jessa. Ganadong-ganado ito habang nag-aayos ng mesa para sa gabing yun. Napansin naman ng kanilang mga kasamahan ang kakaibang sigla ng lalaki. Kung kaya't agad na tinanong ng mga ito kung pinayagan na ni Jessa na manligaw sa kanya ang lalaki. Hindi na kasi lingid sa kanila na may gusto si Gian sa kanya. Nanliligaw? Siya? Sa tingin niyo ba may pag-asang lalaking yan sa akin? Sinagot naman siya ng isa na gwapo naman ito. Masipag at mabait kung kaya't wala na siyang hahanapin pa. Ay naku te, kung nakakain lang yan, yung gwapo-gwapo na yan, eh di sana busog ka. Hindi ka sana nagpapakahirap magtrabaho rito. Kung nabibili lang ng gwapo na yan ang mga gusto ko. Kaya ikaw sa susunod, huwag kang magpapadala sa mga salita ng mga lalaki. Kahit pa sabihin mong mabait yan. Kahit yung kay Gian, naku, wala kang aasahan dyan. Mas mahirap pa yan sa daga. Napailing na lamang ang mga ito sa sinabi ng babae. Sanay na siya sa bunganga nito. Ngunit naaawa pa rin sila kay Gian na alam nilang pinapaasa ng babae. Sinabihan siya ng isa nilang kasamahang lalaki na huwag masyadong magmataas dahil baka karmahin siya. Ay guys, maging practical tayo, okay? Ang hirap na ng buhay ngayon. Huwag na kayo dumagdag sa kahirapan. Gusto niyo bang habang buhay kayong inuutos-utusan? Oh, tingnan niyo yung lalaking yan. Ang payat-payat. Halatang hindi ako kayang buhayin yan eh. Sinundan ng tingin ng mga kasamahan nito ang lalaking maganang nagmamap ng sahig. Naramdaman nitong may nakatingin sa kanya, kung kaya't huminto ito sa kanyang ginagawa. Malaking ngiti ang ipinukol nito sa mga kasamahan niya, lalong-lalo na kay Jessa na nakahalukip-kip habang nakaupo sa isang mataas na stall. Matagal niya nang mahal ang babae. Unang kita pa lamang niya rito ay may kakaibang dulot ang presensya nito sa kanya. May kaaya-aya kasi itong ganda na hinahangaan ng lahat. Sa kabila ng kakaibang ganda nito, ay mas dumarami ang kanyang kakumpetensya sa atensyon ng babae. Nang mabalitaan niyang balak siyang pakasalan ni Mr. Tan, ayon mismo sa asawang sumugod sa club ng araw na yun, ay gumawa na ito ng hakbang. Sa pagbibigay ng kondisyon sa kanya ng babae, ay malakas ang pananalig niya na may pag-asa nga siya rito. Jessa, pinapangako ko sa'yo na ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kaya pakiusap, hintayin mo ako. Bilisan mo lang, Gian ha. Alam mo naman, mainipin akong tao. Bukas na bukas din. Maibibigay ko na sa'yo ang bayad yan sa hulugan mong cellphone. Huwag kang mag-alala. O siya, balik na muna ako sa trabaho ha. Kailangan ko pang mag-ipon para sa ibang kailangan mo. Matamis na ngumiti si Gian sa kanya. Hindi ito makikitaan ng kawalan ng pag-asa. Kahit natarayan man o maliitin ito ng babae. Bagay na ikinagulat ni Jessa. Alam niyang walang gaanong pera ang lalaki. Alam niyang may pinapaaral itong kapatid. Ang kanyang ina naman ay may sakit. Kung kaya't malakas ang loob ng babae na hindi kaya ni Gian ang mga kondisyon na ibinigay nito. Kinabukasan, nagulat si Jessa nang tumating siya sa club. Bigla kasing may iniabot na sobre sa kanya si Gian. Napakamot ito ng kanyang ulo habang nahihiyang tumingin sa babae.
Napataas naman ang kilay ng babae dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Ano nangyayari sa'yo, Gian? Tsaka ano naman to? Buksan mo na lang. Para sa'yo yan. Pinaghirapan ko yan kaya sana magustuhan mo. Tinanggap niya ang sobre. Di naman niya ito sa katiningnan. Hindi niya yun binuksan. Ngunit may palagay siyang alam na nito kung ano ang laman ng sobreng yun. Nayayamot siyang ibinato yun sa dibdib ng lalaki na siyang ikinabigla naman nito. Wala akong oras sa kalokohan na to, Gian. Bakit? Ayaw mo ba? Anong gagawin ko sa love letter mo na yan? Marami akong gagawin at hindi kabilang doon ang magbasa ng mga isinulat mo. Hindi sulat yan, Jess. Bakit ko pa ipapadaan sa sulat kung pwede ko namang sabihin sa'yo ng harapan, hindi ba? Napairap na lamang ang babae sa kanyang isipan habang nagpapakyut ang lalaki sa kanya. Binuksan na lamang nito ang sobreng ibinigay sa kanya. Naibinalik niya pa sa lalaki upang manahimik na ito. Nang mabuksan niya yon, ay namilog ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Lilibuhing pera yon. Pilit niyang itinago ang ngiti na kumakawala sa kanyang mga labi. Umarte na lamang ito na hindi nagustuhan ang ibinigay ng lalaki. Para saan to? Yan ang para sa unang kondisyon mo. Hindi ko kasi alam kung magkano yung cellphone mo eh. Nasa 50 milyan. Masyado namang malaki itong ibinigay mo. Hindi ko matatanggap to. Nagpakunwaring malungkot ang babae. Saka ibinalik ang sobrang may lamang pera sa lalaki. Sa loob-loob nito, sana'y hindi kumagat ang lalaki sa pagtanggi niya. Yumuko na lamang ito upang punasan ang peking luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki. Mabuti na lamang at sila lang na dalawang naroroon sa loob ng kusina. Kaya naman hindi maiilang ang babae sa ginawang pagyakap sa kanya ni Gian. Huwag kang umiyak. Ayaw kong nakikita kang umiiyak. Tanggapin mo na tong bigay ko sa'yo. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo rito, tinatanggap mo rin ang pagmamahal ko sa'yo. Gustong masukan ni Jessa sa huling sinabi nito. Ngunit mas ginalingan na lamang niya ang pag-iinarte niya. Niyakap niya pabalik ang lalaki. Alam niyang epektibo ang ginawa nito dahil naramdaman niya ang pagkagulat ng lalaki. Si Gia na mismo ang kusang humiwalay sa yakap nila. Masyadong malaki kasi itong perang bigay mo, Gian. Nasa 20 mil lang naman ang nakuha kong cellphone. Kunin mo na yan, Jess. Masasaktan ako kapag hindi mo tinanggap yan. Sige na nga. Ayoko kasing nakikita kang malungkot. Kaya tatanggapin ko na ng buong puso itong bigay mo. Napatalo naman sa gulat ang lalaki nang marinig niya ang sagot ni Jessa. Agad nitong niyakap ulit ang babae dahil sa tuwa. Yes! Ibig sabihin ba niyan? Pinapayagan mo na ako manligaw sa'yo? Hindi pa ba obvious? Malaki ang naging ngiti ng lalaki. Yayakapin niya na sana ulit ang babae nang biglang pumasok si Julius sa kusina habang may dalang notebook para sa inventory ng araw na yun. Tutok na tutok ito sa kanyang binabasa kaya nagulat siya nang datnan niya ang dalawa. Sana naman hindi ako nakakaistorbo. Ay, hindi naman, Julius. Napatango-tango na lamang ang lalaki habang nakatingin kay Jessa na sinisenyasan nitong paalisin na ang lalaki. Agad naman yung nakuha ni Julius kaya inutusan niya ang lalaki na ilabas na ang basura. Ay, oo nga pala Gian. Pakilabas naman itong basura. Baka kasi makalimutan na naman ni Tim. Sige. Walang problema. Isasabay ko na lang yan mamaya sa mga tinalupan. Gawin mo na lang ngayon. Pagkatapos nun, tulungan mo na lang sila sa labas sa pag-aayos ng mga mesa. Ikaw naman Jessa, tulungan mo ako dito sa pagbibilang sa inventory para sa araw na to. Di ba,
Hindi na trabaho ni Jessa yan? Nilapitan ni Jessa sa Zian, saka hinawakan nito ang kanyang kamay. Pinisil niya yon ng bahagya habang nakangiti. Agad naman yung ikinapula ng lalaki. Tiningnan nito ang kamay ni Jessa na nakahawak sa kanya. Ay, huwag ka na mag-alala sa akin. Kaya ko naman eh. Gawin mo na lang yung pinapagawa sa iyo ni Julius. Sigurado ka ba na kaya mo? Hindi mo na kasi trabaho yan eh. Hindi naman mabigat itong ginagawa ko eh. Sige na, ilabas mo na yung basura. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Saka sinunod ang utos ni Jessa. Matamis nang initian ng babae si Zian hanggang sa makalabas nito ng kusina na bitbit ang sako ng basura. Ano na namang drama yun? Doon na lamang ipinakita ni Jessa ang kanyang tunay na emosyon. Napairap ito sa lalaki, saka dinaluhan ang kanyang ginagawa. Ayokong sagutin ang tanong mo. Ano yung nababalitaan kong nililigawan ka niya? Nag-iiba na ba ang taste mo sa lalaki? As if naman napapatulang ko yun. Kilala mo ako ha? Papatulang ako sa lalaking may pera. At hindi ka bilang si Gian sa mga lalaking yon, tama? Tumigil si Jessa sa kanyang ginagawa, saka inabot ang sobre kay Julius. Napakunot pa ng noo ang lalaki bago tinanggap ang sobreng bigay niya. Walang nakitang ibang reaksyon sa mukha nito. Kabaliktaran yun nang nangyari sa kanya ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ibinalik ng lalaki sa kanyang sobre, saka bumalik ito sa kanilang ginagawa. San mo naman ninakaw yan? Ninakaw agad? Bigay nga ito ni Zian. Hindi ka makapaniwala no? Ako rin naman kanina. Paano ang isang hampas lupa na lalaking yun? May ganito kalaking pera, hindi ba? Kung paaasahin mo lang naman ang lalaking yung Jessa, ngayon pa lang, itigil mo na yan. Baka mabaliw pa yon sa oras na malaman niya na pinepirahan mo lang siya. Hindi ko naman inaasahan na may ibibigay siya sa akin. Hindi ko naman siya pinilit. Kahit na, tigil mo na yan. Napairap na lamang sa kanya ang babae. Wala sa diksyonaryo nito na palampasin ang mga pagkakataong dumarating sa kanya, lalo na kung usapin sa pera. O di sabihin mo kay Gian. Alam mo naman na may katigasan ang ulo ng lalaking yun. Hindi nga ganoong nakikinig sa'yo eh. Bagay nga kayong dalawa. Ayos yan. Maggagamitan kayo pareho. Yuck! Alam mo ba na ang mas bagay sa akin? Pera. Pera lang, Julius. Oo na. Halika na nga rito. Samahan mo ako sa labas para ma-check ko kung maayos na ba ang mga pinagagawa ko. Excuse me. Waitress lang ako ha. Hindi ako assistant mo. Ganun ba? Sayang naman kasi. May balak sana akong kumain sa labas mamaya. Ililibre pa sana kita matapos dito. Sa tingin mo, papayag si Tina kung siya na lang ang uutusan ko? Tila pumalakpak naman ang tenga ni Jessa nang marinig niya ang salitang libre. Nginitian niya ang lalaki sa kainakbayan. Ay, Julius, ikaw naman, Bax. Alam mo naman na matagal na tayong magkaibigan, hindi ba? Isa pa, alam kong hindi papayag si Tina dahil abala yun. Kaya ako na. Buti na lang at malakas ka sa akin. Bunganga mo. Baka may makarinig dyan sa box na yan. Basta talaga libre. Ang bait-bait mong babae ka. Sabunutan kita dyan. Natawa na lamang si Jessa sa sinabi nito. Kumapit ito sa kanyang mga bisig, saka masayang lumabas ang dalawa sa kusina upang siguraduhing nasa maayos na ang lahat para sa gabing yun. Saktong pagkalabas nila sa silid ay siya namang biglang may dumating na matandang lalaki na halatang may kaya sa buhay. Nagpapalingon-lingon pa ito sa paligid. Dahil iilan lamang ang staff na naroroon. Napangiti ito sa gawin nila. Hindi na malaya ni Jessa na napangiti na rin ito sa matandang lalaki. Papalapit na ito ng papalapit sa kanila. Ngunit hindi ito pinansin ni Jessa. Dumiretso ito sa lalaking nasa kanyang likuran. Oh,
Julius, nandyan ba ang daddy mo? Tito, long time no see. What brings you here? Bumisita lang naman ako. Medyo malapit lang kasi mula rito nilipatan ko. That's good to hear po. Nasa opisina po siya ngayon. For sure, matutuwa yun na bumisita po kayo. Sige. Pupuntahan ko muna siya, iho. I know, marami kaming pag-uusapan niyang tatay mo. Hindi ko kasi halos mahagilap these days. Napangiti si Jessa nang tingnan siya ng matanda. Pumunta ito sa opisina kung saan naroroon ang ama ni Julius. Kakaway pa sana ito bago siya umalis. Kaso nga lang ay agad na siya nitong tinalikuran. Hindi man lang pinansin ang beauty ko. Magtigil-tigil ka nga dyan, Jessa. May asawa na yung tao. Hindi ko pa nakikita yung lalaking yan. Mukhang mayaman. Ang bilis mong makaamoy ng mayaman. May magnet ka bang nalunok nung bata ka pa? Magnet? Ano naman ang connect ng magnet sa pang-amoy ko, ha? Ha? Ano? Sabi mo, nakalunok ako ng magnet. Oo. Mukhang nakalunok ka ng magnet kasi madali kang dumikit sa mga mayayaman. Ano ka ba? Pax, ako lang to. O siya, tapusin na natin tong mga kulang sa listahan para naman makapagbukas na tayo ng maaga. Sumunod naman agad ang babae sa inutos nito. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, ay may inilapag namang bulaklak si Gian sa kanyang harapan. Nakangiti pa ito habang papasok sa kusina, kung saan siya nakatoka. Hanip yung manliligaw mo, ha? May pa-flowers pa. Kapag talaga hindi ka nakawala dyan sa lalaking yan, pagtatawanan talaga kita at pagsasabihan ng I told you. Nakakatuwa ka na yan, ha? Ay naku, itatago ko na nga lang itong bulaklak na to dahil baka makita ng bagong boyfriend ko. Bagong boyfriend? Meron na agad? Oo, yung pumunta sa opisina ni Sir. Pabirong sinabunutan ng lalaki ang buhok nito dahil sa pagkaasar. Si Mr. Castillo, ikalma mo, Jessa. May asawa yan. Ano naman? Baka nga iwan niya yung asawa niya dahil sa akin. Hindi na nakasagot pa si Julius sa hirit ng kaibigan dahil saglit na tumigil ang lalaki sa pwesto kung saan naroroon sila. Julius, aalis na muna ako. Your dad is quite busy. May gusto po ba kayong inumin, Tito? It's on the house. Hindi man lang tumagal ang pag-uusap nyo. It's fine. May aasikasuhin din kasi ako around this area. I'll be back in no time. So, marami pa kaming time ng daddy mo to catch up. I see. Sige po. See you soon po, Tito. I guess, it's see you soon nga. Nakikinig lamang si Jessa sa isang tabi habang nagkukunwaring abala sa pagsusulat. Saka lamang siya bumalik ng tingin sa matanda nang tuluyan na itong makalayo sa kanila. Goodbye, Mr. Castillo. Balik po kayo. Ay, kurutin ko talaga yung singit mo. Sabing wag siya. Parang na-goodbye lang eh. Ito naman. Nayayamot na iniwan ng lalaki si Jessa, kung saan nagbibilang ito ng mga bagong dating na alak. Natawang sinundan na lamang niya ang lalaki matapos nito sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi pa tuluyang nakalapit ang babae ay hinarang na siya ni Gian. Pinupormahan ka ba ng lalaking yon? Ano bang pinagsasabi mo? Iba yung tinginan ninyo eh. Diyos ko naman, Gian. Pati ba naman si Mr. Castillo na nananahimik? Baka nakakalimutan mong nililigawan kita. Baka nakakalimutan mo rin na hindi mo ko pagmamay-ari. Malapit ko na ring magawa ang pangalawang kondisyon mo. Kunting paghihintay na lang. Gawin mo kung kaya mo. Alis ka na nga dyan. Akainis! Naiinis na itinulak na lamang ni Jessa si Gian na nakaharang sa kanyang dinaraanan. Gaya ng sinabi ni Julius, ay nilibre nga siya nito sa labas. Marami silang napag-usapan ng lalaki
At isa na doon ay ang boyfriend nito na matagal nang nagtatampo dahil hindi man lang daw siya kayang ipakilala sa kanyang mga magulang. Agad din namang bumalik ang mga ito sa kanilang trabaho. Nang gabi ring yun ay nabuhayan ng loob si Jessa dahil nakita niyang matandang lalaki na mag-isang umiinom sa isang mesa. Halata sa mukha nito na malungkot siya. Kaya naman nagkaisip siya ng isang paraan na hindi nito aakalaing pagsisisihan niya sa hinaharap. Psst! Para kanino yung isang bote? Bakit? Gusto mo ikaw na lang magbigay? Medyo maraming tao ngayon eh. Wala naman akong ginagawa. Naku na, kanino ba yan? Kay Mr. Castillo. Ikaw na mag-atid ah. Ano pong sa inyo? Dahil na rin sa pagiging abala, dahil sa maraming ang tao, ay hindi na napansin ni Julius na napangiti si Jessa. Tagumpay si Jessa sa kanyang unang plano upang masimulan ang pagpapapansin sa lalaki. Alam niyang bibigay agad sa tuksong lalaking gaya ni Mr. Castillo na mukhang may problema sa pamilya. Itinaas nito ang kanyang suot na palda upang mas lalong mapansin ang maganda at mahaba niyang legs. Ang kanyang buhok naman ay kanyang inilugay. Maraming mga matang nakasunod ng tingin sa kanya. Ngunit hindi niya na lamang yun pinansin. Hindi sila ang gusto nitong makuha sa gabing yun. Dahan-dahan niyang inilapag sa harapan ng matandang lalaki ang bote ng alak na inorder nito. Tiningnan lamang siya ng matanda ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumalik na naman ang tingin niya sa malayo. Nainis ang babae dahil sa pambabaliwala ng matanda sa kanya. Isang pilit na ngiti ang iginawad ni Jessa sa matanda. Hindi ito sumuko ng pagpapapansin sa lalaki. Tumikim muna ito upang agawin ang kanyang pansin, saka tinabihan sa kanyang upuan. Malungkot po mag-isa. Gusto mong samahan kita? Pasensya ka na, miss. Hindi ko kailangan ng kasama. Naku, masarap akong kausap. Hindi ka magsisisi. Hindi ako pumunta rito para maghanap ng babae. Pasensya na. Sasamahan lang naman kita. Wala naman tayong gagawing iba. Hindi ako ganong klase ng babae. Lihim na nagbunyi ang kalooban ni Jessa nang tingnan siya ng matagal ng lalaki. Epektibo pa rin talaga ang mga ito sa kanyang ginagawa, ang pagkukunwaring inosente at mahina. Ang matatandang lalaking gaya ni Mr. Castillo ay mas gusto ang mga ito ng mas mga batang madaling imanipula. Umiinom ka ba? Hindi po masyado, pero pwede kitang samahan. May problema ka ba? Pwede ako makinig. Ayos lang ako. Ano nga ulit ang pangalan mo? Jessa, alam kong ayaw niyong pag-usapan ng buhay niyo. Naiintindihan ko kayo. Hindi naman sa ganun. Sadyang ayaw ko lang pag-usapan ang buhay ko. Ikaw ba? Kumusta ka? Gaya ng kanyang inaasahan, ay nagtanong nga ang lalaki sa kanya, kaya naman ikwinento nito ang mga bagay na hindi naman nangyari sa kanyang buhay. Ang lalaki naman ay tahimik na nakikinig sa kanya habang tumatango-tango. Totoo nga, Mr. Castillo. Ang gusto ko lamang ay magandang buhay para sa kapatid ko. Pero wala pa rin eh. Ako na nga ang tumutulong. Siya pa yung galit. Hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Basta gumawa ka lang ng mabuti sa lahat ng oras, kahit na walang kapalit. Ay, ganoon na nga ho ang ginagawa ko, Mr. Castillo. Sabi nga, it's better to give than to receive. Hindi po ba? Just call me Edward, Jessa. Hindi kita trabahador, kaya you can freely call me anything you want. Okay po, Mr. Castillo. Edward. Pasensya na po kayo. Parang ang hirap naman po yata na tawagin kita sa pangalan ninyo. You're so cute, Jessa. Gusto ko ang personality mo. Pure and innocent. Hindi ka nababagay sa club na to. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Don't settle here. Kung ganun lang po sana kadali yun. Baka nakaalis na agad ako rito.
Nag-iipon lang po ako para bumalik sa pag-aaral. Sayang po kasi That's good. Gusto mo bang tulungan kita? Pwede kitang pag-aralin. Ay naku, wag na po. Nakakahiya naman. Don't be. Akong bahala sa'yo. Malayo pang mararating mo, Jessa. Gusto ko sanang tanggapin ang alok ninyo. Kaso may kapatid akong pinapaaral Kailangan pa ako ng pamilya ko. Salamat na lang po. Napakabait mong anak at kapatid, Jessa. Hindi mo deserve ang tratuhin na parang basura ng pamilya mo. Kaya ko naman po Huwag po kayong mag-alala. Buti na lang, nakakilala ako ng isang mabuting tao na kagaya mo. Masaya na po ako na nakakausap kita. Huwag kang mag-alala dahil araw-araw kitang bibisitahin dito. Basta ba, ako lang ang ititable mo. Naku, hindi naman po ako ganun kadesperado sa pera para po mag-table ng kung sino-sino lang. Sa katunayan po, ikaw lang ang pinakaunang lalaking na i-table ko sa loob ng ilang taong pagtatrabaho ko rito. Masaya akong marinig mula sa iyo yan. Naging makabuluhan ang gabing yun kay Jessa. Marami silang napag-usapan ng matanda. Karamihan doon ay tungkol sa negosyo o hindi kaya ay sa mga karanasan niya sa buhay. Sanay sa ganoong klaseng usapan si Jessa. Walang pinagkaiba sa Mr. Castillo sa mga naunang nakilala niya. Kinabukasan ay nagising si Jessa sa amoy ng bagong lutong ulam. Maganda ang kanyang naging gising dahil na rin sa nangyari sa kanya ng nakaraang gabi. Masaya siyang lumabas ng kanyang kwarto para kumain ng pananghalian. Mukhang masarap ang ulam natin Bagong sahod ka, Nay? Hindi ito sumagot. Kumain ka na lang dyan, ate. Ay, sus kayo talaga. Hindi naman ako nanghihingi ng pera. Pero mabuti na rin at naisipan yung magluto ng ibang putahe. Abay, sawang-sawa na ako sa galunggong Tahimik lamang na kumain ng kanyang ina at ang kapatid. Kung kaya't ipinagkibit balikat na lamang niya ang reaksyon ng mga ito. Pagkatapos niyang kumain, ay iniwan na lamang nitong kanyang pinagkainan sa mesa. Naligo na lamang ito upang maghanda sa pagpasok niya sa club kinahapunan. Tanghali na rin kasi laging nagigising ang babae. Kaya naman, wala na itong gaanong nagagawa sa gawaing bahay. Kain at tulog o kung hindi naman, ay panunood na lamang ng TV ang kanyang ginagawa. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, ay may nakita siyang pamilyar na papel. Punit na yon kaya hindi makita kung saan yun nanggaling. Tanging ang halaga na lamang ng nakasulat doon, maging ang pangalan ng kanyang kapatid na si Jonah. Itinaas niya ang resibo upang ipakita sa kanyang kapatid na nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Ano to? Ano to, Jonah? Bakit may resibo ka ng padala? Sinong nagpapadala sa'yo? Ula yan, ate. Konting tulong lang sa pag-aaral ko. Saan nga nanggaling to? Kay tita, hindi ba? Ay, hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang humingi ng tulong sa kanila? Hindi naman po ako lumapit Kusa po siyang nagbigay. Wala naman po akong ibang mahihinga ng tulong. Diyos ko naman! Maraming tao dyan! Bakit sa kanila pa? Pamilya pa rin naman natin sila, ate. May karapatan pa rin naman tayo sa perang meron sila. Ayokong magkautang na loob sa kanila. Kung hindi mo kaya, pwes ako oo. Kawawa naman si inay, ate. Hindi mo na nga kami tinutulungan Kahit ako nang magbayad ng utang na loob. Kahit wag na ikaw. Alang-alang lang kay inay. Naawa na kasi ako sa kanya Kung gusto nilang tumulong, sana noon pa. Ikaw, ate, kailan mo balak na tumulong sa bahay na to? Mabuti pa nga sila nakakatulong pa. Ikaw, kailan? Dahil sa inis, ay bigla na lamang niya itong sinampal. Dahil likas na magkapatid sila, ay hindi ito nagpatalo. Sinampal siya nito ng pabalik. O ba't kumaganti ka na Walang hiya ka talaga? Kapatid lang kita! Mas walang hiya ka.
Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala ka nang silbi sa bahay na to. May gana ka pang magalit. Ah, talaga? Sarili ko lang ba talaga ang iniisip ko? O mali ka lang nang napapansin mo? Sampalan, sabunutan at sakitan. Yan ang bumungad sa kanilang ina na nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay upang awatin sila. Nang tuluyan silang mapaghiwalay nito, ay pagalit na umalis si Jessa. Bago pa ito tuluyang makalabas ng bahay, ay hinarap muna nito ang kanyang kapatid na umiiyak habang yakap ng kanyang ina. Pagsabihan mo yung anak mo na ha? Hindi palaging ako. Dahil sa away na nangyari sa pagitan ni Jessa at ng kanyang kapatid, ay hindi ito nakapunta sa club na pinagtatrabuhan niya. Tanging si Julius na lamang ang matatawag niyang kaibigan, kung kaya't nagpasundo ito upang takpan ang mukha niyang namumula dahil sa lakas ng pagkakasampal ng kanyang kapatid. Dalawa nga lang kayong magkapatid, pero nagsasakitan pa kayo. Di ko naman kasalanan yon. Lagi namang hindi mo kasalanan eh. Lagi naman, ikaw ang tama sa kwento mo. Excuse me? Ako ba ang kaibigan mo rito o si Jonah? Dapat akong kinakampihan mo. Akong kaibigan mo rito oh. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Kahit nga saan tingnan, may mali kayong dalawa. Pero mas nangingibabaw ang mali mo. Imbis kasi nakausapin ang mahinahon ng kapatid mo, mas nauna mo pa siyang saktan. Napairap na lamang ang babae kay Julius, na inip na naghihintay sa kanya habang nag-aayos sa loob ng sasakyan. Mabuti na lamang at hindi niya nakita si Gia ng araw na yon. Hindi na alam ng babae kung anong kanyang masasabi rito sa oras na mangulit ito sa kanya. 9:00 ng gabi nang mapansin ni Jess ang pagdating ng kanyang hinihintay na bisita. Ibang waitress ang kumuha ng order nito, kaya naman hinintay niya ang pagkakataon upang agawin dito ang in-order ng lalaki. Pinindot ni Julius ang bell na naroroon sa kanyang harapan upang magtawag ng order. Table number 1, 1 bottle of whiskey. Table number 11. Kay Mr. Castillo ba yan? Pwedeng ako nang magbigay sa kanya? Aba, kinarir mo na yung pagpapapansin mo. Magdadala lang naman ng alak eh. Ikaw talaga, binibigyan mo ng meaning ang lahat. Hay, kung hindi lang sana kita kilala, sasabihin kong masipag ka lang. Kilala mo ko, so dapat alam mo na masipag lang talaga ako. Ay, ewan ko sa'yo. Kunin mo na yung order niya, saka umalis ka na sa harap ko. Ay, napabad trip lang ako sa'yo. The feeling is mutual, my friend. Natawa na lamang si Jessa nang irapan siya ng lalaki na abala sa counter kung nasaan ito nagtatrabaho. Nang lapitan niyang matandang lalaki, ay bumungad agad sa kanya ang malaking ngiti sa kanyang labi. Ngunit nang tuluyan siyang makalapit sa tabi nito, ay kumunot ang kanyang noo. Hinawakan nito ang kanyang pisngi kung saan siya sinampal ng kanyang kapatid. Ano nangyari sa'yo? Bakit namumula ang mukha mo? Wala ito, Edward. Eto nga pala yung alak mo. Hinigit ng lalaki ang kamay nito, saka pinaupo sa kanyang tabi. Marahan niyang hinawakan ang mukha nitong namumula sa pagkakasampal ng kanyang kapatid sa kanya. Hindi ka okay. Tingnan mo nga halos mamaga na yan. Sinong gumawa niyan sa'yo? Wala nga, ayos lang ako. Natapilok lang ako kaya tumamang mukha ko sa pader. Hindi na tumatalab sa akin ang palusot na ganyan. Sino ang may gawa nito sa'yo? Wala sanang balak na magsabi si Jessa tungkol sa nangyari sa kahit na sino. Nag-make-up pa ito upang hindi mahalatang namamaga ang kanyang pisngi. Ngunit masyado na yata siyang kilala ni Edward. Hindi nakatakas rito ang maliliit na detalye. Ano kasi, yung kapatid ko, kasagutan kami. Tungkol sa naman ang pinag-awayan nyo? Nakakayang sabihin sa'yo, kasi problema namin ng pamilya ko yon. Huwag kang mag-alala. You can tell me everything. Hindi kita huhusgahan. Ano kasi, tungkol yun sa pera. Hingi siya ng hingi kaso wala akong maibigay.
Kahit si nanay, pinilit akong magbigay. Ako na nga si lahat eh. Hindi man lang nila maintindihan na may binili ako sa sarili ko. Isang beses lang yun. I'm so sorry to hear that, Jessa. Kung may magagawa nga lang sana ako para matulungan ka. Ayos lang ako, Mr. Castillo. Huwag na po kayong mag-alala. Masaya na akong nariyan ka para makinig sa akin. Ilang araw pa ang lumipas na tanging ganoon ang routine ni Jessa. Lagi silang nagkikita at nagkakausap ng matandang lalaki. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang kaibigang si Julius tungkol sa pakikipag-usap niya sa matanda. Ngunit masyadong matigas ang kanyang ulo. Sinabi na lamang nito na walang masama sa kanyang ginagawa. Hindi lang si Julius ang nakapansin sa pakikipaglapit nito sa matandang customer. Dahil maging si Gia na kanyang iniiwasan ay bigla na lamang siyang kinausap isang araw. Tapatin mo nga ako. Kayo ba na matandang yun? Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Hindi ako bulag para hindi malaman na nagkakamabutihan kayo ng matandang yun. O ano naman kung nagkakamabutihan kami? Single naman ako eh. Paano na ako, Jessa? Paano ka? Malinaw ang usapan natin. Nanliligaw ako sa'yo. Nasaan na yung pinangako mong bag na gusto ko? Ako na nga ang bahala dun. Maghintay ka lang. Nabigla si Jessa sa biglaang pagtaas ng boses ng lalaki. Yun ang unang beses na nangyari yon. Dahil sanay siya na masyadong kalmado at malambing ang boses ng lalaki. Maging si Julius ay nakalabas na lamang ng opisina. Nagulat sa kanyang naabutan. Tiningnan na lamang ni Jessa upang iparating dito na naroon lamang siya kung sakaling may gawing man sa kanya si Gian. Nang mapansin ni Gian ang naging reaksyon nito, ay napatungo na lamang siya. Pasensya ka na, Jessa. Hindi kasi gaanong maayos ang daloy ng pera ngayon eh. Pero huwag ka mag-alala. May ibibigay ko din sa iyo yon. Pasok na muna ako sa kusina. Hindi na sumagot o tumango man lamang ang dalaga. Sa naging paalam nito, tahimik lang niyang sinundan ang tingin ng lalaki. Nang makalayo na ito, ay agad siyang nilapitan ni Julius upang usisain ito sa nangyari. Mukhang may LQ kayo ah. LQ ng mukha mo. Pero nagulat talaga ako sa biglaang pagtaas ng boses na. Ikaw naman kasi, dikit ka ng dikit kay Mr. Castillo. Speaking of Mr. Castillo, mukhang napaaga siya ngayon ah. Nang lingunin niyang gawi kung saan nakatingin si Julius, ay doon na lamang niya napansin at napangiti na lamang ito nang magtama ang tingin nilang dalawa. Sinenyasan siya ng matanda na lumabas upang mag-usap. Tumango na lamang si Jessa sa kanya, saka sumunod. Bago pa ito tuluyang makalayo, ay nilingon niya muna si Julius na pinandidilatan na lamang siya. Nang makalabas, ay nakaabang na ang matanda sa kanya sa labas ng kanyang sasakyan. May gusto ka bang sabihin, Edward? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Magbubukas na rin kami maya-maya eh. Sasama ka ba sa akin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sasama ka ba sa akin? Titira na tayo sa isang bubong. Hindi ba't ang bilis naman ng lahat? Sigurado ka na ba sa akin? Pinag-isipan kong mabuti ito, Jessa. Sa maikling panahon na nakasama at nakausap kita, ay sayo ko lang naramdaman ang kapayapaan yun. Nakikinig ka sa lahat ng sinasabi ko. Tumatawa ka sa lahat ng mga biro ko. Maging ampunahin ako sa bagay na sa tingin mo ay mali ako. Marami akong napapansin na nagkakagusto na sa'yo sa club. Masaya ako na ako lang ang kinakausap mo. Kaya Jessa, pwede bang sa akin ka na lang magmula ngayon? Edward, hindi ko alam ang sasabihin ko. Natutuwa akong ganyan ang tingin mo sa akin. Pumapayag ka na ba, Jessa? Hindi gaanong maproseso ng babae ang sinabi ng matanda. Ngunit tuwang-tuwa siya na nakabingwit siya ng lalaking ganoon kayaman. Walang pag-aatubiling pumayag siya sa alok nito.
Bukas na bukas ay susunduin na kita sa inyo. Iwan mo na rin ang trabaho mo rito. Lahat ng gusto mo ha? Susundin ko ha? Hinalikan ng matandang lalaki si Jessa sa kanyang noo bago nagpaalam na aalis. Kinabukasan ay hindi nga siya binigo nito. Sinundo nga siya ng matandang lalaki sa lugar kung saan siya nakatira. Hindi pa ito nakakaalis ay agad na pinigilan siya ng kanyang kapatid sa kanyang pag-alis. Saan nga pupunta ate? Anong gagawin mo dyan sa mga gamit mo? Hindi pa ba halata? Hindi na ako rito titira magmula ngayon. May nahanap na akong mayamang lalaki na mag-aalis sa akin sa kahirapan. Sigurado ka na ba dyan ate? Kilala mo ba ang lalaking yan? Baka ano pong mangyari sa iyo eh. Kung ano man yung mangyari sa akin, labas na kayo ron. Kaya ko na ang sarili ko. Isipin nyo na lang na wala na ako o hindi na ako nabuhay kailanman. Huwag mo namang sabihin yan ate. Kahit na anong mangyari, kapatid pa rin kita. Bumalik ka na lang dito o hindi kaya tawagan mo ko kung kailangan mo ng tulong ko. Sana hindi. Dahil ayokong tumanaw ng utang na loob sa'yo. Hindi na nilingon pa ni Jessa ang kanyang kapatid, maging ang kanyang ina na pinipigilan siyang umalis. Nang makapasok na ito sa sasakyan ng matanda, ay marahan na pinisil nito ang kanyang kamay, sakang nginitian ng tipid. Hindi nagtagal ang kanilang biyahe dahil hindi rin naman kalayuan ang kanilang lugar ang apartment ng lalaki. Tinulungan siya nito sa pagbaba ng kanyang mga gamit. Dito na muna tayo titira pansamantala. Malaki itong apartment mo. Pero bakit dito mo ako dinala? Hindi sa bahay mo. May kailangan pa kasi ayusin doon. Madadala mo ba ako sa bahay mo? Oo naman. Hindi pa nga lang ngayon. Aasahan ko yan. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman magtatagal yon. Dahil sa sinabi ng lalaki, ay agad namang naniwala sa kanya si Jessa. Sa mga lumipas na araw, ay masayang naging buhay nilang dalawa. Naging parang tunay na mag-asawang mga ito. Malambing at maalagang lalaki. Samantalang si Jessa naman ay parang prinsesa nito kung ituring. Isang araw ay naisipan ni Jessa na bisitahin ng club kung saan siya nagtatrabaho. Hindi na kasi ito nakapagpaalam kay Julius na hindi na siya makapapasok. Maraming tawag o mensahe siyang natanggap mula sa lalaki, kaya alam niyang magugulat ito sa oras na magpakita ito. Imbes na si Julius ang kanyang maabutan, ay si Gia na nangangayayat ang bumungad sa kanya sa pintuan ng club. Tila nabuhayan ng lalaki nang makita siya nito. Jessa? Saan ka nagaling? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinuntahan kita sa inyo pero matagal ka na raw na hindi umuwi. Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Nag-aalala ako sa'yo eh. Ang OA Tumigil ka nga dyan, Gian. Nasaan si Julius? Siya ang hinahanap ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Pero si Julius para nang hinahanap mo? Teka, eto nga pala yung pangalawang bagay na hinihingi mo. Ang tagal mo kasing nawala kaya hindi ko mabigay sa itong bag. Ano ba, Gian? Hindi ko na kailangan yan. Binilhan na ako ni Edward. Hindi lang isa, 3 pa. Kesa yun na yan. Pero pinaghirapan ko to Ay, wala akong pakialam. Ay naku, makaalis nga. Nabubwisit lang ako rito eh. Ilang araw na ngang hindi nagpaparamdam si Edward kay Jessa. Halos hindi siya inuuwian ng lalaki dahil daw busy ito sa negosyo. Pinag-awayan ni Leon. Ang hinala ni Jessa ay baka may itinatago si Edward sa kanya, kaya hindi siya madala sa bahay nila. Nang minsang umuwi ang lalaki para kumuha ng ilang gamit, ay doon niya kinumpronta ito. Ilang buwan na silang nagsasama, ngunit noon pa lamang niya naramdaman ang kakaibang pakiramdam na yon. Magtapat ka nga sa akin, Edward. May dapat ba akong malaman? Sasabihin ko na lang sa'yo sa oras na maayos ko na. Ano ba yun? Ginagawa mo akong tanga eh. Sabihin mo na sa akin anong nangyayari.
Bumalik si Teresa sa bahay. Ang asawa ko. Huwag ka mag-alala. Dahil hiwalay na kami. Kailangan ko lang naayusin ang papeles ng paghihiwalay namin para magsama na tayo. Hindi na hinintay pa ng lalaki na maproseso ni Jessa ang mga sinabi nito. Agad niyang hinalikan sa noo ang babae at nagpaalam na umalis. Pagkatapos ng tagpong yun, ay hindi na ito gaanong nagpaparamdam sa kanya. Nakaramdam din siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Nang masiguro ang kanyang hinala, ay agad niyang pinuntahan si Julius sa club kung saan nagulat ang lalaki nang makita siya nito. Ay, saan ka ba naggaling na babae ka? Ilang buwan ka nang walang paramdam. May kailangan lang akong itanong sa'yo. Mula nung umalis ka sa club, lagi nang tuliro si Gian. Lubog pala siya sa utang. Ang nanay naman niya, nasa malubhang kalagayan ngayon. Ano naman ang pakialam ko sa nangyayari sa kanya? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Nasira ang buhay ni Gian dahil sa'yo. Hindi totoo yan. Wala akong ginawa sa kanya. Nang dahil sa'yo, nagkabaon-baon siya sa utang. Kahit ang ina niya, hindi niya maipagamot dahil sa pagkabaliw sa'yo. Binalaan na kita noon pa, hindi ka nakinig. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko na problema ang problema niya. Ang kailangan ko, address ng bahay ni Edward. May asawa na siya, Jessa. Hindi ka pa rin ba titigil? Hindi. Dahil kailangan ko siyang makausap ngayon. Tama na, Jessa. Huwag mo nang sirain ang buhay mo. Mas lalong masisira ang buhay ko kung hindi ko siya makita ngayon. Buntis ako, Julius. Siya ang ama. Nasamid ang lalaki dahil sa narinig mula sa kanya. Hindi niya inaasahan na mangyayari yon. Teka, ano? Paano nangyari yon? Ilang buwan na akong tumira sa kanila, Julius. Ilang buwan na kami nagsama. Ano akala mo sa amin? Magzazaka-empoy lang doon? Hindi pwede, Jessa. Habang maaga pa, lumayo ka na. Umalis ka na sa lugar na ito. Kailangan mo ng pera. Tutulungan kita. Ano ba nangyayari sa'yo, Julius? Kailangan ng anak ko ng ama. Ayoko mangyari sa kanya yung nangyari sa akin noon. Ilalaban ko ang karapatan niya bilang anak ni Edward. Mapapahamak lang kayong dalawa sa gagawin nyo. Pakiusap. Umalis ka na. Kung ayaw mo akong tulungan, ayos lang. Kaya kong hanapin ang address ni Edward kahit hindi mo ako tulungan. Walang nagawa si Julius kung hindi ay tanawin na lamang ang kaibigan na papasok sa loob ng opisina ng kanyang ama. Hindi nabigo si Jessa na lapitan ng ama ni Julius dahil agad nitong ibinigay ang address ng lalaki. Nagulat man ito sa kanyang ipinagtapat ay pinayuhan na lamang niyang babae na mag-ingat. Hindi na inisip ni Jessa ang kanyang kaligtasan, maging ang supling na nasa kanyang sinapupunan. Madali lamang niyang nahanap ang bahay ng lalaki. Kilala rin kasi ito sa lugar nila dahil sa angking yaman nito. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell ng bahay nito. Nanggigigil siya sa inis sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Natigil lamang ang pagdodoorbell nito nang bumukas ang pintuan ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Edward nang makita siya nito na may dalang bag. Desidido na siyang tumira sa bahay ng lalaki. Anong ginagawa mo dito, Jessa? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hintayin mo ako makabalik? Ed, sino ba yung nandyan? Wala. Nagkamali lang ng address. Sumilip ang matandang babae sa pintuan ng bahay na agad namang pinagtaasan ng kilay ni Jessa. Ako palang kabit ng asawa mo. Buntis ako. Ano? Akin ang batang yan? Imposible. Imposible! Sa ilang buong pagsasama natin, ano akala mo? Wala tayong mabubuo? Ed, totoo ba ito? Teka, magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo, Ed? Nandito ng babae at buntis! Ayoko mawala ng karapatan ng bata sa lahat ng meron kayo. Kaya simula ngayon, dito na ako titira. Walang pasabing dumiretso ito papasok ng bahay.
Malaki yun, ngunit pakiramdam ni Jessa ay napakalungkot ng bahay na yun. Nakapalibot ang mga portrait nilang mag-asawa sa sala ng bahay. Hindi magtatagal ay nasa isip na ni Jessa na siya na ang papalit sa lugar ng asawa ni Edward. Hinarap niya ang mga ito na para bang nag-uusap ang mga tinginan sa isa't isa. So, saan ang kwarto ko? Ang lalaki ang agad na nakabawi sa pagkabigla, kaya ito ang unang umalalay sa kanya papunta sa kanyang kwarto. Nang makapasok na sila, ay agad nitong isinarado ang pintuan. Umalis ka na sa lugar na ito, Jessa. Alang-alang sa magiging anak natin. Para ano? Para maging masaya kayo ng asawa mo? Hindi pwede. Para din naman sa inyo ni Edwina yun. Ngayon may pangalan na siya. Kayong kanina lang parang ayaw mong maniwala na may dinadala ko. At teka lang. Bakit parang halos lahat kayo ayaw akong nandito? Hindi na nakasagot ang matanda dahil nakarinig sila ng marahang katok sa pintuan. Pinihit ng taong nasa likod noon ang doorknob. Ayos lang ba kayo rito? Oo nga pala. Nagluto ako ng agahan. Kumain na muna kayo. Lalo na ikaw, Jessa. Sige, salamat. Lalabas din kami agad, Teresa. Tumango na lamang ang babae bilang pagsang-ayon dito. Nang masigurong nakalayo na si Teresa, ay napaupo na lamang sa kama si Jessa at napairap sa lalaki. Parang tuta kasi ito sa harap ng kanyang asawa. Tao pa ba yung asawa mo o santa? Kung ako ang legal na asawa, hindi ako magpapatalo sa kabit na kagaya ko. Ibang ugali ni Teresa. Hindi mo gugustuhin magalit siya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Halika na sa labas. Baka lumamig pa ang pagkain. Tahimik ang hapag sa mga oras na iyon. Tanging tunog lamang ng mga kubyertos ang maririnig sa buong kabahayan. Nakayuko ang matandang lalaki, samantalang kalmado naman ang mukha ng babae. Bagay na dapat nakatakutan na lamang ni Jessa, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang hangarin na manirahan sa bahay na iyon. Ilang araw na ganoon ang gawain nilang tatlo. Palihim siyang kinakausap ng matandang lalaki. Pinagsisilbihan sila ni Teresa at tatayo na parang wala lang. Habang dumadaan ang mga araw, ay mas lumalaki na ang tiyan ni Jessa. Nakakaramdam na rin siya ng sintomas ng pagbubuntis na hindi man lamang niya nararamdaman noong mga unang buwan. Laging kumikirot ang kanyang tiyan na akala naman niya ay normal lang sa nagbubuntis. Inahanap niyang matandang lalaki upang hingan sana ng tulong nang madaanan niyang isang silid kung saan nakatalikod si Teresa habang nakatingin sa isang malaking portrait nilang mag-asawa. Si Edward naman ay sa kabilang banda nakaluhod dito habang lumuluha. Kung hindi mo lang sana ginawa sa akin yun, Edward, baka hanggang ngayon masaya pa rin tayo. Gusto ko lang magkaanak, Teresa. Matagal ko ng pangarap yun. Kaya nagtaksil ka. Hindi ba't sinabi ko na maghintay ka lang? Ibibigay ko din naman sa iyo ang gusto mo. Ang gusto ko totoong anak. Hindi ang kung anong elemento na nagmula sa angkanyo. Hindi ako makapapayag na sumaya kayo. Habang ako rito ay nagdurusa sa kataksilan ninyo, huwag mong kalilimutan, Ed, na isa ring aswang ang magiging anak mo. Habang nandito sa pamamahay natin ang babaeng yon, hindi ko may papangako na hindi ko pakikialaman ang buhay ng anak ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Jessa sa narinig. Bigla na lamang sumipa ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Napaigik ito sa sakit. Habang tumatagal ay nararamdaman nito ang kakaibang paglaki ng kanyang tiyan. Ano ba itong pinasok ko? Dali-dali siyang umalis ng lugar niyon upang magkulong ng kanyang kwarto. Naisipan niyang maghalungkat ng mga gamit sa loob ng silid kung nasaan siya. Binuksan niya ang mga kabinet na naroon.
Dumako ang kanyang tingin sa isang lumang baol na naroroon sa isang gilid. Hindi yung gaanong mapapansin sa isang tingin lang. Nilapitan ni Jessa yon upang buksan. Tumambad sa kanya ang sangdamakmak na litrato niya kasama ang iba't ibang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tingnan nitong isang litrato kung saan mahimbing siyang natutulog sa kanyang kwarto. Sobrang lapit lamang ng kuha nito. Nagtaasan ng kanyang mga balahibo dahil maraming kuha sa kanya sa iba't ibang anggulo. Nakarinig ito ng pagpihit ng pintuan. Nang lingunin niya yon ay agad na sumarado ito. Namataan pa niyang seryosong mukha ni Teresa habang si Edward naman ay nakatungo lamang. Ano to? Buksan niyo itong pinto! Anong nangyayari? Hanggat hindi lumalabas ang batang nasa sinapupunan mo, hindi ka rin lalabas rito! Edward! Edward, buksan mo nga ang pintuan! Hindi ako pwedeng makulong rito! Edward! Ipagpasalamat mo na lang na ito ang gagawin ko kaysa patayin ko kayo pareho. Sa oras na lumabas ang batang yan, wala ka ng karapatan pa sa kanya. Ako, kasama si Edward ang magpapalaki sa batang yan. Anong akala mo sa akin? Paanakan? Hindi ako makapapayag! Sa tingin mo ba may pagpipilian ka? Maging mabait na kabit ka na lamang at alagaang mabuting magiging tagapagmana ng lahi namin. Lahing ano? Lahing aswang? Akala niyo ba hindi ko kayo narinig? Kahit kailan hindi magiging aswang ang anak ko! Hindi na nakatanggap ng pagtugon si Jessa matapos niyang bitawan ang mga salitang yon. Ang pagpunta sa bahay na yon ay labis na pinagsisisihan ni Jessa. Kung nakinig lamang siya kay Julius, siguradong parehas na ligtas sila ng kanyang anak. Doon pa lamang pumasok sa isipan ni Jessa na tawagan ng kaibigan. Mabuti na lamang at hindi naisipan ng matandang babae na kunin ang cellphone nito. Julius, sumagot ka. Itakas mo ko rito sa lugar na to. Julius! Naiinis na ibinagsak ng babaeng kanyang cellphone dahil ilang ulit nitong tinawagan ng kaibigan, ngunit hindi man lang ito sumasagot. May kung anong malamig na hangin ang bumalot sa katawan ni Jessa. Nanigas ang kanyang tiyan dahil sa kakaibang pakiramdam na meron ang silid kung nasaan siya. Anak, konting tiis lang. Makakatakas din tayo sa lugar na ito. Tila naintindihan naman siya ng kanyang anak dahil naramdaman nito ang pagsipa sa kanyang tiyan. Umupo sa kama si Jessa upang mag-isip ng paraan para makatakas sa lugar na iyon. Nang makarinig siya ng dahan-dahang pagkatok ng pinto. Nang lingunin niya yon, ay hindi niya alam kung magiging masaya ba siya o magagalit sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Tipid na napangiti si Edward sa kanya. Inilagay nito ang tray na may dalang pagkain. Kumain ka na. Baka kung ano pang inilagay niyo sa pagkain ko. Titiisin ko na lang ang gutom. Kaysa mamatay kami ng anak ko sa kamay niyo mag-asawa kayo. Mga aswang! Napabuntong hininga na lamang si Edward sa matigas na pagtutol ni Jessa sa alok nito. Hindi kita masisisi kung bakit wala ka ng tiwala sa akin. Alam kong malaki ang pagkakamali ko sa'yo. Pero kumain ka na muna. Normal na pagkain na lang yan. Ginamit mo lang ba talaga ako, Edward? Ano bang gusto niyong gawin sa akin? Maging paanakan ninyo? Hindi totoo yan. Minahal kita. Pero hindi ako makatakas sa asawa ko. Kung hindi ka lang sana pumunta rito, baka may pagkakataon pa upang magsimula tayo. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Ano yung mga litratong yun? Kulang na lang maging artista ako sa dami ng litrato ko sa baon na yun. Magtatapat ako. Totoong sinadya kong lapitan ka dahil akala ko ay katulad ka lang ng mga babaeng pera lang ang habol sa mga kagaya ko. Ngunit habang sinusundan kita,
ay mas lalo kong naiintindihan kung saan ka nanggaling. Ang asawa ng kapitbahay niyong sising ay inakit mo upang hindi matanggal ang pagiging labandera ng nanay mo. Alam ko rin na ganoon ang ginagawa mo sa professor ng kapatid mo para hindi siya singilin ng tuition fee. Alam kong tinutulungan mo ang pamilya mo sa paraang alam mo. Grabe palang pagkabaliw mo sa akin. Dahil maging yan, alam mo? Minahal kita, Jessa. Hanggang ngayon, mahal kita. Oo, inaamin kong gagamitin sana kita upang magdala ng tagapagmana ng lahi namin. Pero umatras ako dahil ibang-iba ka sa babaeng inaakala ko. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Umalis ka na rito. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Bagsak ang balikat ng matandang lalaki nang lisanin niya ang lugar na iyon. Lingid sa kanilang kaalaman, ay narinig ni John ang kanilang usapan sa pamamagitan ng cellphone. Sinubukan kasing tawagan ni Jess ang kapatid upang humingi ng tulong rito. Hindi niya namalayan na nasagot na pala ng kanyang kapatid ang tawag niya. Ilang araw ang lumipas, simula nang makulong siya sa silid na iyon. Wala itong nagawa kung hindi ay kainin ng mga pagkaing dinadala sa kanya ng lalaki. Habang lumilipas ang oras, ay mas lalong lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi yung pangkaraniwang pagbubuntis. Nakaramdam si Jessa ng kakaiba sa kanyang anak. Kahit hindi pa umaabot ng 9 na buwan ang kanyang tiyan, ay nakakasiguro siyang malapit na siyang manganak. Kasalukuyang nakatingin si Jessa sa labas ng bintana nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Alam niyang hindi si Edward yun dahil masyadong magaan ang mga hakbang nang pumasok sa silid. Inumin mo itong gamot na ito. Para sa naman yan, hindi ko iinumin yan. Huwag ka nang magmatigas. Iinumin mo ito sa ayaw o sa gusto mo. Pilit na iniiwas ni Jess ang kanyang muka sa baso na hawak nito. Ngunit higit na mas malakas sa kanyang matandang babae. Hinawakan nito ang kanyang muka, saka ipinilit na ibinuka ang kanyang bibig. Nang tuluyan ng mapainom sa kanyang gamot na iyon, ay dahan-dahan siyang nawalan ng lakas at ng malay. Nagising na lamang ito nang may maramdaman siyang hapdi sa kanyang palapulsuhan. Mabuti na lang at gising ka na. Sa mismong sandaling ito, maisisilang ng tagapagmana ng aming lahi. Nangihina man ay pilit na bumangon si Jessa sa isang altar sa kung nasaan siya. Hindi mangyayari yan. Hindi halimaw ang anak ko. Dadaan muna kayo sa katawan ko bago niyo mahawakan ang anak ko. Gamit ang natitirang lakas ay kanyang itinulak ang babae, dahilan upang mabuwal ito. Hawak ang kanyang sinapupunan ay hindi niya alintana ang dugo ang pulso. Iniisip nito ang kaligtasan ng kanyang anak. Lakad takbo ang kanyang ginawa upang makatakas lamang sa lugar na iyon. Kahit saan ka magpunta, masusundan pa rin kita. Hindi mo matatakasan ang kapalarang nakatakda para sa anak mo. Nahihilong lumabas si Jessa sa lugar na iyon. Nakarating siya sa malawak na bakuran ng bahay. Sinundan lamang nito ang daan palabas ng bakurang yun. Hindi pa siya nakalalayo nang maramdaman niyang malakas na paghablot sa kanyang buhok, maging ang pagaspas ng pakpak ng aswang. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka makatatakas? Teresa, tama na yan! Bitawan mo si Jessa! Kahit hawak siya ng babae, ay nilingon niya pa rin ang pinagmumula ng boses na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang hingal na mukha ng kanyang kapatid, maging ang kanyang kaibigang si Julius. Nasa unahan ng mga ito si Edward na may mabalahibong anyo. Yan ba ang gusto mo, Edward? Ang kalabanin ako para lang sa babaeng yan! Hindi na tama ang ginagawa mo. Hayaan mo na mag-ina ko. Alam ni Jessa na nasaktan si Teresa sa kanyang narinig dahil naramdaman nito ang pagluwag ng kanyang paghawak sa kanyang buhok na tuluyan nang nagpabitaw dito. Ed,
Ako ang asawa mo. Ako ang unang inibig mo. Hindi ang babaeng yan. Hindi ang batang nasa sinapupunan niya. Ako ang mahal mo, maging ang namayapan nating anak! Umatungal ito ng iyak na parang bata. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sinugod ni Edward ang asawang nasa lupa. Pinainom niya ito ng gamot na kanyang hawak na siyang nagpawala ng malay nito. Sa huling pagkakataon ay nilingon siya ni Edward nang may ngiti sa labi. Tumakas ka na, Jessa. Ako na ang bahala rito. Alagaan mong mabuti ang anak natin. Sana'y maging kagaya mo siya. Ate, halika na. Umalis na tayo. Pero si Edward... Hayaan mo na siya. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo. Kailangan mo makalayo sa lugar na ito. Wala sa sariling sumunod na lamang ito kung saan siya dalhin ng mga ito. Nang maramdaman niyang nakalayo na ang sasakyan na minamaneho ni Julius, ay doon na lamang siya napalagay at nakatulog dahil sa pagod. Nagising na lamang ito nang maramdaman niyang malamig na turok ng karayom sa kanyang balat. Tingnan niyo, ang gwapo-gwapo ng pamangking ko. Ay, manang-mana sa nanay. Kuhang-kuha niya ang mga mata ni ate, hindi ba? John, Julius. Ate, gising ka na pala. Tingnan mo ang anak mo, oh. Ang gwapo-gwapo. Naguguluhang tiningnan na lamang nito ang kanyang kapatid. Wala siyang naaalalang nanganak na siya. Ipinaliwanag naman ng mga ito nang makaalis sila sa bahay na yon, ay tinugo siya at agad na isinugod sa ospital. Doon ay agad na inoperahan nito upang mailigtas sila pareho ng kanyang anak. Ilang linggo na ang nakalipas, buhat nang mangyari yon. Ngunit sariwa pa rin kay Jessa ang lahat. Karma na rin siguro yon sa dami ng kanyang nagawang kasalanan. Ngunit para sa kanya, ang anak na mayroon siya ay hindi isang karma o kasalanan, kung hindi ay isang biyaya. Ilang araw buhat nang makalabas siya ng ospital ay agad niyang hinanap si Gian upang humingi ng tawad. Gusto sana ng lalaki na siya nang managot sa kanyang anak, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Ayaw niya nang masangkot pa si Gian sa gulo ng kanyang buhay. Sila naman ng kanyang kapatid ay nagkaayos dahil na rin sa tulong ni Edward. Sa kasalukuyan ay masaya silang namumuhay sa iisang bubong ng payapa kasama ang sanggol na nagbigay ng kulay sa kanilang buhay. Sa tingin mo, ate, magiging aswang ba ang pamangkin ko? Gagawin ko ang lahat ng paraan para hindi mangyari yon.